Ngayon, ito ho. Ang balita ngayon, kaninang umaga, kumalat na itong balita na itong executive secretary ni Ferdinand Marcos Jr. o Bonget, mga kaibigan, ay nag-resign o nagbitiw sa pwesto. Kaninang umaga. Pero ngayong gabi ay niliwanag nitong si attorney Vic Rodriguez na hindi raw totoo yan, mga kaibigan, na siya'y nagbitiw na sa pwesto. Mga kaibigan, ang sabi niya, I don't know how the rumor started. Hindi raw niya alam kung paano kumalat ang balitang ito o chismis. Rumor, chismis din yan di ba? Mga kaibigan, yan ang sabi niya sa mga membro ng media. I am still here in my office. Nandito pa ako sa opisina ko. Itong pagliliwanag na ito, mga kaibigan, ewan natin kung ano kahihinat na nito. Ano ba? Alam nyo kasi, may kasabihan tayo Kapag may usok, may pinanggagalingan yung usok. Di ba? Mga kaibigan. Ito ho, ano ba sinasabi niya rito? Sa paliwanag niya rito. Meron daw balita na tungkol sa aligasyon o mga para-paratang na natunton sa isang religious group na siya ay humihingi ng 100 milyong piso di umano upang kapalit ng pwesto at promotions. Paano titino gobyerno pag ganyan? Di ba? Palaki na ng palaki mga tarahan. Parang sa custom, napapabalita, tumatara na, hindi pa nakakaupo Yung bagong itinalaga ron. Mamaya, malalaman natin lahat yan. Ang sabi niya, we cannot be held to explain. Di raw siya pwedeng mapilit na magpaliwanag o kaya pasagutin sa anuman na hindi naman beripikado o kaya chismis lang, because we don't want to end up explaining something that need not be explained. Ayaw daw niyang lumabas na nagpapaliwanag siya sa isang bagay na wala namang katotohanan. Meron pa siyang idinugtong na all of us in the cabinet, I think, lahat daw sila sa cabinet, sa gabinete. It must be clear that the moment he or she accepts the nomination and the request coming from the president to help him serve and run the country, I think automatic yun. The moment you said yes, automatic na rin, tinanggap mo na rin anytime you will be asked to leave. But until that happens, then you stay. Hanggang hindi raw nangyayari yun. Paano nga, yung delikadesa na i-plus na yan sa inodoro dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, nung sila'y dumumi, kasamang ipinlas nila yung kahihiyan, yung delikadesa. Yan ang problema sa gobyerno natin. Di ba, kababanggit lang natin kagabi na yung presidente ng Italy, nag-resign. Alam ba ninyo, issue nun? Ang issue lamang sa kanyang sarili, nabigo siya. Sa sarili niya, nabigo siya na pagkaisahin yung mga paksyon sa politika. So, naiya na siya nun, mga kaibigan. Dito po pinagtalunan yung padapa di ba?
Natatandaan nyo yung partidong padapa nung bago mag-eleksyon, nag-away-away, nagnakawan, pinasok ng akyat bahay, yung padapa ni tatanga-tanga, siguro yung liderato ng PDP, hindi nila alam, sila mapapatalsik. Pinatalsik sila, di ba? Pati si Manny Pacquiao. Oh, mga kaibigan, napatalsik sila at ang kinilala yung mga pinapasok mo sa bahay mo, pagkatapos pati bahay mo kinuha. Masahol pa sa akyat bahay eh. Kasi yung akyat bahay, ang nanakawin lang sa'yo nun, yung laman ng bahay. Kasi hindi niya mabubuhat yung bahay. Ito ho, iba eh. Yun nangyari dyan sa padapa eh. O, di ba? Ninakaw yung partido eh. O, binuhat sila ron eh. Kumbaga eh, mga kaibigan eh, binuhat, inihagi sa labas ng bahay eh. Si Coco Pimentel, o di nagmukha siyang kamote. Pagkatapos yung bata niya ngayon, nakapwesto, yun dyan taga kabilang himpilan. Mga kaibigan, si Undersecretary, Secretary, laging mahilig ito sa pwesto eh. Mga kaibigan, mahilig magpanggap na akala mo kung sinong magaling sa radyo. Yung radyo nilang sinunog yung karnabal na malaki nakuha sa insurance. Ayan po, sadyang sinunog yun eh. Ngayon, eto ho, ano ba ang pinagmulan daw nitong balita? Kasi marami na ang balita. Nagsisimula pa lang itong administrasyong ito, napakarami nang nababalita na sa Malacanang merong isang opisyal. Na itong opisyal na ito ay nagtatalaga ng mga tao sa gobyerno kung gusto mong mapwesto. Siya ang tanging magdidesisyon, mga kaibigan, para isubo ang appointment mo kay Presidente Marcos, mga kaibigan. O, isusubo yung appointment. Pagkatapos ay, ang balita ay, ang laki raw ng hinihingi ng opisyal na ito na tinutukoy sa mga kumakalat na balita, mga kaibigan, na ito ay humihingi ng napakalaking halaga. Katulad niyan ngayon, tinanong sa kanya ito kanina sa press conference, totoo ba na yung balita na humihingi ka ng 100 million umano kapalit ng pwesto at ng promotion? Hindi binanggit kung anong opisina ng gobyerno ito. At sinagot niya malayo Hindi raw siya pwedeng magpaliwanag. Di sana sinabi mo, walang katotohanan yan. Di ba? Walang katotohanan yan. Pinalalabas niyang yan chismis. Nasa gobyerno ka di ba? Mga kaibigan. Dapat, sabihin mo na walang katotohanan yan na yung categorically. Sabihin mo na walang katotohanan yan kung ako tinutukoy dyan. Di ba? Sa sinasabi mo. Iba sagot niya hindi raw siya dapat magpaliwanag sa anuman na hindi naman beripikado. Siyempre, may mga bagay sa trabaho ng media, mga kaibigan, hindi mo na kailangan beripikahin, lalo na kung marami. Yung nagsasabi na hinihingan sila at yung iba tinotokahan, hindi lang hinihingan. Ang balita 50% ng mananakaw ng isang opisyal na matutulungan daw maipwesto sa gobyerno, 50% ng nanakawin mo dyan sa opisina mo ay sa akin. Isipin ninyo yan. Sino yan kung hindi siya yan? Di ba? Kung hindi yan, kung ang tinutukoy dyan, hindi si Vic Rodriguez, di ba? Ang dapat
paimbestigahan natin, di ba? Sino ba yan? Kasi hindi ako yan eh, di ba? Dapat malakas ang loob mo, meron kang, ano tawag dito, lakas ng loob na diretsahang sabi mo, bate ka muna. Saan ba nang galing yung balita na yan? Anyway, ako'y public official, katungkulan namin na ipahayag, sabihin, kung may katotohanan, yung tinatanong mo na yan. Kasi accountable kami sa taong bayan. Sinasagot mo, accountable ka sa presidente. Sa taong bayan kayo, accountable. Yan ang tandaan ninyo. Tinatanggal niyong pilit yung accountability ng mga nasa gobyerno sa taong bayan. Yung pananagutan sa batas at sa taong bayan, sa mamamayan. Dapat sinabi niya categorical na hindi ako yan eh. Pero kung may ganyang balita, sinisiguro natin sa inyo na kapag nalaman natin, natukoy, paiimbestigahan natin yan. At kapag natukoy natin kung sino yan, kami mismo ang gagawa ng pagkundina. Dapat ganon. Alin, ako yun? Pagbintangan, di ganon ang isasagot ko. Hindi ako yan eh. Unang-una, mga kaibigan wala ka namang binabanggit na kung sino yung pinanggalingan ng balitang yan, di ba? Alam nyo kasi sa gobyerno, sa mga nasa media, maraming nalalaman ng media na wala mang ebidensya, pero alam nyo, madali kami makaamoy Diyan ito, sasabihin ko na sa inyo ang katotohanan. Hindi, itong tinutukoy dito na nanghihingi ng 100 milyong piso. Hindi natin alam kung siya yan. Ayokong pagbintangan si Attorney Vic Rodriguez. Pero ipaliwanag nyo sino itong taong ito na dyan sa customs, tinukahan na ng 50%. Itong katatalagang di umano, tinukahan daw na 50% ang dapat na ihatag nito sa bawat koleksyon na nananakawin diyan sa Bureau of Customs. Mga kaibigan, kaya sabi ko sa inyo kagabi, wala akong tiwala diyan sa inappoint na. Sino ba yung kumag na yan? Di ba? Sino ba yung kumag na ruwis na yan? Galing sa PIDEA. Sipin mo, PIDEA, ang layo. Tapos Bureau of Customs. Alam naman ninyo, corruption sa PIDEA, di ba? Corrupt agency rin yan overlapping agency ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation. Iba nahuhuli niyan, iba nahuhuli rin ng pulis Magkakaiba sila ng inuhuli. Magkakaiba ng may pere. Magkakaiba ng drug lord na pakakawalan. Ganun po yan, di ba? Ang dami ng beses na nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng PIDEA at ng pulis. Diyan sa Quezon City, di ba? Nagkamatayan dyan. Wag nating kalilimutan yung mga history. Nagaya nitong nagsasalitan Lucaret na yung history raw chismis. Luka-luka. Yung history, pangyayari yun. Hindi pwedeng maging chismis ang isang pangyayari. Ngayon, pag may nagdagdag dun sa pangyayari, nag-iba ng kwento, yun ang chismis. Di ba? Pero yung pangyayari, yung history yun.